Marami ang nagtatanong sa ngayon kung bakit nga ba hindi si Luka ang number 1 sa MVP ranking. Itong si Wembanyama ang kasalukuyang number 1, pangalawa si Shai, pangatlo si Nikola Jokic at pang-apat si Luka Doncic. Itong si Luka ang mayroong pinakamataas na numerong kinakamada, 33 points per game. Si Wemby, 24 points lamang. Nakakalula ang kinakamadang numero nitong si Luka sa mga nagdang laban para sa Los Angeles Lakers. Siya ang malaking rason kung bakit nagtatagumpay sila sa kanilang mga laban. Pero sa ngayon itong si Wemby ang number 1 sa MVP ranking. Ito'y marahil hindi lang kasi siya malakas sa opensa, malakas din siya sa pagdepensa. Dinudumina nitong si Wemby at ng kanyang kupunan ang defensive side para sa NBA mga idol. Si Wemby ang nangunguna sa blocks per game sa NBA na mayroong 3 blocks bawat laban. Nakarecord nga rin po siya ng 17 blocks sa loob ng 3 laban mga idol. At ang kanilang net rating ay nasa 17 kasama si Wemby. At yung sa Lakers naman kasama si Luka ay +5 lamang. Sa ngayon ang Spurs ay nasa pangalawang posisyon. Kaya kabilang rin po yan sa mga tinitingnan ng NBA sa kanilang ranking, samantalang itong Lakers ay nasa pangatlong posisyon. Ngayon pa man mga idol, itong si Luka ay hindi nakafocus dyan. Ang kanilang focus talaga ay manalo ng kampyonato. Kahit nasaan mo siya ilagay, ang mahalaga ay makuha nila ang kampyonato. Yun ang pinaka-importante para sa kanilang kupunan. Samantala mga idol, ito yung isang magandang balita kay Moses Moody. Natapos na ang kanyang operasyon at ito huy matagumpay. At ito pa yung isang magandang balita, mapapabilis ang kanyang recovery sapagkat ayon mismo sa datos ay walang anumang damage sa kanyang tuhod. Walang namaga, walang pasa. Yung tendon lang ang napunit. Ibig sabihin nito ay magkakaroon lamang ng basic at napakasimpleng operasyon itong si Moody at magpapadali sa kanyang pagpapagaling. Delikadong injury ang kanyang natamo at yung ibang mga players na nagkaroon ng ganito ay hindi na nakabalik. Pero iba yung sa kanila, maraming mga na-damage, mayroong mga pasa ang buto. Itong kay Moses Moody, walang ganon. Sa madaling salita ay makakabalik lang itong si Moody at makakalaro. Walang dapat na ikabahala sa kanyang career. Sa ating huling balita, nilinaw mismo ni Cooper Flagg na hindi nagpapaapekto sila nitong si Concanopol patungkol sa Rookie of the Year Award. Itong si Concanopol sa ngayon ang nangunguna at sumusunod lamang itong si Cooper Flagg. Pero ayon sa kanya, hindi nila ito pinag-uusapan at nakafocus sila sa kanilang mga laro sa mga laban sa kanilang kupunan. Especially na sila'y matalik na magkaibigan, hindi ito nila binibring up sa kanilang mga usapan. Bali para sa kanila, ito ay bonus na lamang kung sila'y manalo. Ang tunay nilang inaasikaso ay yung manalo ang kanilang kupunan. Maging updated sa loob at labas ng NBA, and as always, thank you for watching.